Kamusta mga kapispanyero? Alam nyo ba na may isang negosyo sa Pilipinas na hindi nangangailangan ng mamahaling lupa? Hindi kailangan pakainin araw-araw at mas malaki ang demand nito sa loob at labas ng bansa. Ang negosyong ito ay ang seaweeds o damong dagat. Maraming pamilya sa mga baybaying lugar ang umaasa rito bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ginagamit ang seaweed sa pagkain, cosmetics, gamot, fertilizer, animal feeds, at maging sa paggawa ng iba't ibang industrial product. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga dapat mong malaman tungkol sa pagninegosyo ng seaweeds mula sa puhunan, produksyon, mga produkto, tamang pagbebenta, mga karaniwang problema, hanggang sa mga paraan upang mas lumaki ang iyong kita. Kaya kung gusto mo ng negosyo na may malaking potensyal, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video. Bakit nga ba magandang negosyo ang seaweeds? Napakalaki ng industriya ng seaweed sa Pilipinas. Isa tayo sa pinakamalaking producer ng tropical seaweed sa buong mundo. Marami ang bumibili ng seaweeds dahil ginagamit ito sa paggawa ng karogenan, jelly, ice cream, chocolate milk, toothpaste, shampoo, soap, cosmetics, pharmaceuticals, organic fertilizer, animal feeds. Ibig sabihin, hindi lang isang industriya ang bumibili nito. Maraming paraan para kumita. Una, pagbibenta ng sariwang seaweeds. Ikalawa, pagbibenta ng pinatuyong seaweeds. Pangatlo, paggawa ng seaweed chips. Pang-apat, seaweed salad. Ikalima, seaweeds powder. Ika-anim, organic fertilizer. Ikapito, animal feeds. Ikawalo, pagbebenta ng seaweed seedlings. Ikasiyam ay paggawa ng processed product. Mas maraming value added product, mas mataas ang kita. Ang puhunan nito ay depende sa laki ng iyong operasyon. Karaniwang gastos lamang nito ay seedlings, lubid, float o floating, anchor, bangka, timbangan, sako, drying area at transportasyon. Kung maliit lamang ang sisimulan, mas mababa ang puhunan at maaari itong palakihin habang lumalaki ang kita. Sino nga ba ang mga bibili nito? Napakarami ng pwedeng pagbentahan, kagaya ng seaweeds trader, processing plant, exporters, public market, supermarket, restaurant, hotels, resorts, online sellers, Facebook Marketplace, Shopee at TikTok Shop. Kung mas marami kang customer, mas mabilis ang pag-ikot ng iyong negosyo. Paano naman mas maragdagan ang paglaki ng kita nito? Huwag lamang umasa sa pagbebenta ng hilaw na seaweeds. Mas magandang gumawa ng seaweed salad, seaweed pickles, seaweed chips, seaweeds powder, organic fertilizer, animal feeds, cosmetics, at iba pang mas mataas ang presyo ng processed product kaysa raw materials. Pero meron din itong karaniwang problema. Hindi lahat ng negosyo ay puro kita. May mga pagsubok tulad ng bagyo, malakas na alon, mainit na panahon, seaweed disease,
mababang presyo, kakulangan ng buyer, madaling pagpapatuyo, hindi magandang kalidad. Ngunit kapag handa ka at tama ang iyong kaalaman, mas madaling lampasan ang mga ito. Ang mga sikreto ng matagumpay na pagninegosyo ng seaweeds. Una ay magtanim ng dekalidad na seaweeds. Pangalawa ay panatilihing malinis ang lugar. Pangatlo ay patuyuin ng maayos. Pang-apat, maghanap ng maraming buyer. Pang-lima ay mag-record na magastos at kita. Pang-anim ay magdagdag ng value-added products. Pang-pito ay gumamit ng social media sa pagmamarket. Pang-walo, panatilihin ang magandang kalidad. Paano nga ba humanap ng mga buyer nito? Ito ang pinakamagandang gawin. Makipag-ugnayan sa seaweeds trader, seaweeds processing plant, export companies, local restaurant, resort, seafood stores, online buyers. Mas maraming koneksyon, mas malaki ang oportunidad. Paano naman mas palakihin ang iyong negosyo? Kapag kumikita na ng maayos ang iyong negosyo, magdagdag ng taniman, magdagdag ng drying area, bumili ng sariling bangka, mag-hire ng helper, bumili ng mas maraming seedlings, magbukas ng processing business, magtayo ng sariling brand. Ito ang susi sa mas malaking kita. Ang seaweeds ay isa sa mga negosyong may napakalaking potensyal sa Pilipinas. Hindi lamang ito pinagkukunan ng pagkain, kundi nagbibigay rin ng kabuhayan sa libu-libong pamilya. Kung sisimulan mo ito ng tama, aalagaan ng mabuti, at hahanapan ng tamang merkado, maaari itong maging isang pangmatagalang pinagkukunan ng kita. Ang sikreto ay tiyaga, tamang kaalaman, mahusay na pamamahala, at patuloy na paghahanap ng mga bagong oportunidad. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-follow, i-share at mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas maraming video tungkol sa aquaculture, agribusiness, at sa mga negosyong maaaring pagkakitaan dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.